Did you really think na masisira mo ang kasal ng anak ko, Hyder Alejo? Nakangising tanong ni Mrs. Cross. Gusto ko sana siyang pagtawanan sa mga oras na ito, dahil tulad ng anak niya, masyado ring praning ang isang ito, pero masyado akong nangangamba para sa buhay ko, at sa buhay ng bata sa sinapupunan ko. I can see the eagerness in her eyes to pull the trigger, kapag may isang salita siyang hindi nagustuhan mula sa akin, king ina. Wala nang ang happy ending ang love story ko, panay pa kapahamakan at aksyon ang nararanasan ko. Yung totoo, gaano ba kagalit sa akin ang mundo? From now on, I will not let you take anything away from me or mine. Ano bang pinagsasabi mo ha? Halos magsuntukan ang mga kilay ko sa sobrang inis, nababaliw ka na ba? Hindi ba't anak mo ang may kinuha sa akin, pero may narinig ba kayo sa akin? Wala. Sa lahat ng kasalanan nyo sa akin nanatili akong tahimik, kahit ang dami kong pwedeng sabihin dahil kahit papaano, nirerespeto ko na pamilya kayo ni Papa. Magulo ang mundo ko. Sa sobrang gulo, minsan parang gusto ko na lang hilingin na maging jumbo hotdog para kaya ko na to. Alam kong talamak talaga na kamag-anak mo pa ang mag-down sa'yo, pero hindi ko kailanman naisip na darating sa puntong ito, na sila pa mismo ang gustong bumawi sa buhay mo. Because of you and that child. Her eyes could fall out at pakiramdam ko, ay tumalon ang puso ko sa sobrang kaba, nang itutok niya ang baril na hawak sa aking tiyan, Lindsay. She wanted me and my child dead. Your child will only bring pain and chaos in this world. That child will thank me for killing him, she said. Smiling. Pakiramdam ko ay demonyo na ang kaharap ko ngayon, at ang pag-aalinlangan ay hindi ko mabasa sa kanyang mga mata. Ikinuyong ko ang mga palad sa laylayan ng dress na suot, saka matalim siyang tinignan. You are a mother too, Mrs. Cross. Paano mo nagagawang pagbantaan, ang batang wala namang kinalaman sa galit nyo, na hindi ko malaman kung matatapos pa nga ba? I am a mother so I am doing this for my daughter. She shouted. Namimulog ang mga mata niyang pinakatitigan ako, as if telling me na she loves her daughter too much, to the point na she's allowing herself to be a murderer, para sumaya lamang ang anak niya. I know mothers will do everything to make their child happy, but Mrs. Cross, definition of love and happiness, is far from what it really means. This isn't love, Mrs. Cross. Hindi ito ang pagmamahal na gusto mong iparamdam kay Lindsay, o sa magiging apo mo. Don't shock and tell me what love is. I know love because I have loved your father my whole life, bago niya pinili si Helena. She shouted. Her eyes are full of anger. I am too stunned to speak. Don't you still get it? Ngumisi ito sa akin. This isn't all about the money, company or my daughter. This is about my brother's heart. Ako dapat ang minahal niya. Ako at wala nang iba. Magkapatid kayo. I shouted back. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig. I know she's adopted, pero isa pa rin sila ng apelyido na ginagamit so technically, they are still siblings. How can you love your brother on a different way? I never treated him as one. She shouted again. Hindi makapaniwalang pinakatitigan ko siya. I wanted to say a word pero hindi ko mahanap ang tamang salita. When I was adopted, I knew I wanted to be with him forever, Anya. I can see her eyes twinkle habang nakatingin sa malayo, na tila ba inaalala ang una nilang pagkikita ni Papa, but it was just for a minute nang muli ay dumilim na naman ang kanyang mukha, at matalim ang tingin na bumaling sa akin, but your mom came and took everything from me. Ramdam ko ang galit sa kanyang mga salita. His attention, love, everything. And then you came. The four of you came, when he decided to just leave us para sa nanay mo. She paused for a moment, and I am utterly disgusted by her confessions. So I decided to take him back. She smiled like a devil, and motioned something like an explosion. Doon ko napagtanto ang sinasabi niya, ikaw ang nagpasabog ng sinasakyan nilang bus. Hirap na tanong ko. Hindi ko na napigil pa ang mga luha ng malakas itong tumawa,
na tila ba isang magandang desisyon ang ginawa niyang iyon. Mabilis akong hinawakan ng kanyang mga tauhan, nagmagtangka akong sugurin siya. Walang hiya ka, paano mo nagawa iyon sa sarili mong kapatid? Galit na tanong ko habang paulit-ulit na nagpupumiglas. All I can feel is my anger raging. Lahat ng sakit na naramdaman ko nang mawala si Papa, ay tila ba damable ngayon. He should have chosen me at hindi ang Helena na iyon. He treated you as her little sister. Minahal ka ni Papa tulad ng isang tunay na pamilya. Paano mo nagawa yun sa kanya? It's Helena's fault. She should have just let him go when I asked her. She should have, baliw ka na. Pitawan niyo ako. Look at you, little fighter, Anya. I beat her hand nang hawakan nito ang aking mukha. She slapped me at puwersahang hinawakan ang aking baba. She smirked at me. My daughter will be forever happy while you. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. You will rot in this place nang walang nakakaalam, habang daladala ang sakit ng katotohanan sa pagkamatay ng tatay mo. I spit on her face. Kung may mabubulok man sa ating dalawa, sisiguraduhin ko na ikaw yun, madiing saad ko, sa impyerno. And tried to take the gun pero ganoon na ito kaagad umatras palayo sa akin, dahilan para maiwan akong matatalim ang tingin sa kanya. What a fierce lady. I love your courage. Hyder, pero paano mo gagawin yun kung isang kalabit na lang ng gatilyo, ay magiging pagkain ka na ng mga uod? Unti-unting nawala ang mga ngiti niya, at napalitan iyon ng kakaibang mga tingin. Sa isang iglap ay muling bumalik ang takot sa akin nang iangat niya ang baril. Madiin kong ipinikit ang aking mga mata, sa kaniyakap ang aking tiyan. Say goodbye, Hyder Alejo. Pareho-pareho kaming natigilan nang huminto ang isang pamilyar na itim na kotse, ilang di po lamang ang layo mula sa aming kinatatayuan. Caden, parn batang pagtawag ko nang bigla, ay lumabas ang isang lalaki mula sa sasakyan. I expected him na lumapit sa akin, pero ganoon na lang ang gulat ko nang bigla, ay humakbang ito palapit sa matandang nasa aking harapan. Caden, I tried calling him for the second time, pero tanging malamig na tingin lamang ang kanyang ibinigay sa akin, bago humulik sa pisngi ni Mrs. Cross. Nagtatanong ang lumuluha kong mga mata sa kanya. Is he? The wedding is going smooth just like we planned, tita, aniya na naroon sa matanda ang paningin. Pakiramdam ko ay dinamba ang puso ko, habang pinanunood silang mag-usap, tita. Sa wakas ay naisatinig ko ang pagkagulat. Walang buhay na nilingan ako ni Caden, habang si Mrs. Cross naman ay malapad ang pagkakangiti sa akin. You knew him, right? This is Caden Wallans, my apprentice in business. I told him to get close to you para malaman ang lahat ng ginagawa mo, so he did. Isn't he amazing? I looked at him with hope on me. Gusto kong bawiin niya ang sinabing iyon ng matanda, gusto kong pagsinungalingan niya na talagang kilala niya ang mga Cross, but he just stood there looking at me dead in the eyes. Ikaw ang nagsabi sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko. Hindi makapaniwalang tanong ko. He is not the same Caden I knew, and I felt a pain on my chest, nang mapagtanto na hindi lahat ay mapagkakatiwalaan mo sa mundo. Stop with the nonsense. You're dying today, Hyder, she said and pointed the gun at me. Pakiramdam ko ay namanhid ako sa lahat ng nangyayari, and all I can do is to just accept the fact, na hindi ako mapalad sa mundong ito, at idinadamay ko ang bata sa sinapupunan, sa kamalasang taglay ko. Tita, wala ito sa usapan. Pigil ni Caden sa kanya. Wala sana iho, kung inilayo mo siya ng mas maaga, wala sana ito sa plano natin. Rinig kong paliwanag ni Mrs. Cross sa kanya, saglit na namayani ang katahimikan. What are you doing? Bigla ay tanong ni Mrs. Cross. Naramdaman ko ang bahagyang paghila sa akin paatros, ng lalaking humahawak sa aking braso. Mas lalo kong idiniin ang pagkakapikit ng maramdaman, ang malamig na damikit sa aking sentido. Let her go. Caden shouted. Marahan kong nakita si Ryan mula sa malayo, iminulat ang aking mga mata, nakatayo at maingat na naglalakad palapit sa gawin namin, habang si Caden naman ay
Nananatili ang tingin sa lalaking nakahawak sa akin, habang nakatutok ang kanyang baril. Am I late? Ryan asked smiling. Are you okay, Hyder? I didn't bother answering his stupid question. Where the hell have you been? I told you to follow me, hindi ba? At ngayon pa talaga nila naisip magtalo. Hello, nasa gitna ako ng panganib, baka naman. Si Loverboy kasi ang dami pang pinagawa sa akin. Pagdadahilan ni Ryan. Kinakausap ka kasi kanina bigla mo na lang nilayasan. Nagtatakang nagpapalit-palit ang tingin ko sa dalawa, ano bang pinag-uusapan nila. Nagbuga ng malalim na hininga si Kayden, as if trying not to lose his temper, let her go. Madiin niyang saad ng muling tumingin sa lalaking may hawak sa akin, and gave a warning shot. You against us. What are you thinking, Kayden? Tumatawang tanong ni Mrs. Cross. At sinong nagsabing kami lang ha? Matapos ang sinabing iyon ni Ryan, ay nagdatingan ang mga pulis, sa isang nagpulasan ang mga tauhan habang si Mrs. Cross ay tuluyang naposesan. Stay here. Nagugulat na nilingon ko si Ryan nang magsalita ito. Nakasandal na ito sa kanyang kotse, habang nakatitig sa isang mataas na bahay, sa aming harapan. Nanatili akong nakatitig sa kanya, na tila ba inaalam kung tama nga ba ang narinig kong sinabi niya, may darating dito para sunduin ka. Dagdag niya dahilan para mas lalo akong maguluhan. At bakit hindi na lang ikaw ang maghatid sa akin sa bahay? Taas ang isang kilay na tanong ko, kahit papaano ay medyo kalmado na rin ako, lalo na't alam kong nahuli na ngayon si Mrs. Cross, hindi man ang isiniwalat niya ang inaasahan kong katotohanan. Sa pagkawalan ni Papa, masaya naman ako na ngayon ay tuluyan na naming nabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Dahil hindi pwede, Hyder. Nakangiwing tugon niya sa akin. Paanong hindi pwede? Mahal ko pa ang buhay ko, kaya pwede ba? Manahimik ka na lamang dito at maghintay. Bigla, ay tila ba irritableng honest niya. Hindi makapaniwalang pinakatitigan ko si Ryan, sa kainis na tumingin sa gawing kaliwa at nagbuga ng malalim na hininga. Nagagalit ka ba sa akin ha? Nakangiti ngunit may paka-iritang tanong ko. Baka nakakalimutan mo na muntikan na akong. Oo na, sige na, anito na panay pa ang pagtango, habang nakapikit at iminumuwestre ang kamay sa akin, na huwag nang magsalita pa. Inilabas niya ang isang susi, saka iyon iniabot sa akin, ngunit nanatili lamang ang aking mga mata doon. Kunin mo na, sa pilitan niya iyong inilagay sa aking kamay. Pumasok ka sa loob at magpahinga kasi muntikan ka ng, Ryan. Inis na pagtawag ko, talagang pinag-iinit ng isang ito ang ulo ko. Aalis na kami, may kailangan pa kaming asikasuhin, column niya, saka tuluyang sumakay ng kotse at saka iyon mabilis na pinaharurot. Wala akong ibang nagawa kundi lumabi at sipin, ang walang kamalay-malay na bato paalis sa aking daraanan. Ilang ulit kong isinumpa si Ryan sa isip. Kung pwede ko lang siyang isumbong kay Rainier, ay talagang gagawin ko iyon. Nang medyo kumalma ay agad kong tinignan ang bahay, at ang susing hawak, kanino ba kasi ito? At sinong tanga ang titira sa halos 4 na palapag yatang bahay? Ilan ba sila sa pamilya? 20. Ilang ulit na nakipagtalo ako sa isip kung papasok nga ba ako. Sa daming sorpresa na naganap sa buhay ko, tuloy ngayon ay hindi ko maiwasan, na baka panganib lamang din ang dala ng bahay na ito sa akin. Punyeta ka talaga, Ryan. Inis na sigaw ko bago tuluyang napagdesisyonan na pumasok na lang sa loob. Medyo dumidilim na kasi ang panahon at mukhang uulan. Hindi naman siguro ako babarilan ng may-ari ng bahay, dahil ibinigay naman sa akin ni Ryan ang susi nito. Kapag ipinakulong ako sa kasong trespassing, ay dadawat ko talaga ang pangalan niya. Tao po. Pagtawag ko nang tuluyang mabuksan ang pinto. Katahimikan ang sumalubong sa akin. Ang madilim at kumikintab na sahig, ang tila ba nagpapatunay na hindi pa ganoon katagal, mula nang matapos ang bahay na ito. Sa unang paghakbang pa lamang ay napatalo na ako, nang bigla ay nabuhay ang ilaw ng malawak na hallway, malinis ang kulay abuhin na pintura ng pader, at wala maski isang litrato man lang. Mukha talagang hindi pa ito natitirahan ng kahit na sino, nagtuloy ako sa loob sa maingat na paraan, pakiramdam ko sa mga oras na ito,
ay para akong isang magnanakaw sa kung paano ako gumalaw, hindi kaya haunted ang bahay na ito. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ko sa naisip. Niyakap ko ang sarili at nagpalingga-lingga sa paligid. Nang marating ko ang sala ay halos malaglag ang pangako, sa pagkakanganga nang bumungad sa akin ang isang malaking tela na abuhin. Bukod pa roon ay kumikintab ang lahat ng gamit na nakaayos sa kanya-kanyang pwesto nito. Mukhang titira na lamang ang kulang, dahil kompleto na talaga siya bukod sa isang bagay na kanina ko pang hinahanap, nasaan ba kasi ang switch ng lugar na ito? Tanong ko sa sarili, at umikot ngunit wala talaga akong makitang maski isang switch hanggang sa items mong malaki. Pagsigaw ko nang bigla ay lumiwanag ang buong lugar. Papa naman, masyado ka po bang masaya kaya sinamahan mo ako ngayon? Okay lang po kami ng apo mo, promise, halos mangiyak-ngiyak na saad ko. Muli akong napagitla ng makarinig ng pagtunog, at nang ibalik ko ang atensyon sa harapan, ay agad na gumalaw ang mga kurtina patungo sa magkabilaang gilid, para akong nasa isang theater at magsisimula na ang palabas. Ngunit hindi ang automatikong paggalaw ng kurtina o ang pagbuhay ng mga ilaw, ang nakapagpamanga sa akin kundi ang setup sa likod ng malalaking kurtina na iyon. Puno ng kulay rosas na bulaklak ang balkonahe ng bahay, elegante ang pagkakaayos nito sa bawat sulok, at nagkalat ang mga petals sa sahig, mukhang may surprise pa yata ang kung sino mang may-ari nito sa kanyang asawa. Wow! Hindi ko naiwasang hindi maisatinig ang pamamangha, marahan, parang tanga na nakanganga ako habang naglalakad, at mas lalo akong naglaway nang marating ang lamesang nasa gitna. Hindi ko napinansin pa ang ibang disenyong naroon, o ang malawak na dagat na tanaw mula sa bahay, dahil napukaw ng pagkain ang aking atensyon. Iba't ibang putahe na hindi kilala ng aking mga mata, ngunit talagang hinahanap ng aking panlasa, lumingon ako sa aking pinanggalingan. Wala naman sigurong makakahalata kapag binawasan ko kahit kaunti. Secret lang natin ito, anak ha. Malalapad ng ngiting saad ko habang hinihimas ang aking tiyan. Nang matiyak na clear ang paligid, ay mabilis akong naupo at nilantakan ang pagkain. Tulad ng ipinangako sa sarili, kumuha lamang ako ng tig-iilang hiwa sa bawat putahe. Pero ang hindi ko talaga napigil ay ang shrimp na halos naubos ko na yata. Nabusog ka ba, mahal ko? Tanong ko sa batang nasa sinapupunan, malakas akong tumawang ngunit agad ding napatigil, nang makita ang iilang puting tela sa baba. Marahan akong tumayo at lumakad patungo sa gilid. Ipinatong ko ang parehong kamay saka pinakatitigan ng magandang tanawin sa baba. May beach wedding na magaganap, malungkot akong napangiti. Ano kayang pakiramdam kapag ikaw na ang naglalakad, tapos natatanaw mo ang lalaking gusto mong makasama habang buhay, na hinihintay ka sa dulo? Pasensya ka na, anak. Hindi ka kayang bigyan ni mama ng isang buong pamilya. Pero hayaan mo, mamahalin kita ng higit pa sa lahat. Malungkot akong ngumiti sa ideya na darating ang panahong kailangan kong pagsinungalingan, ang totoong katauhan ng ama ng aking anak. Nagbuga ako ng malalim na hininga, saka muling ibinalik ang atensyon sa mga nagkukumahog na tao sa baba, ngunit mabilis akong natigilan ng bigla, ay maramdaman ang kamay mula sa magkabilang gilid na kumukulong sa akin. Idiniin ng taong nasa aking likuran ang kanyang katawan sa akin, saka hinalikan ang aking ulo. Fudge! Mabilis na umakto ang aking kamay. Hinawakan ko ang kamay nito at ipinaikot patungo sa kanyang likod at sinipa, ay dumaing ito sa sakit. It hurts, baby, shucks. Who taught you that? Salubong ang kilay na tanong niya habang minamasahe ang kanyang balikat. Nanatili naman akong nakatanga lamang sa kanya. Nagsimulang mag-ulap ang mga mata ko, habang pinanunood na paulit-ulit magbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto kong tawagin ang pangalan niya. Gusto ko siyang yakapin at hagkan, pero natatakot ako na kapag ginawa ko iyon ay magising ako sa napakagandang panaginip na ito. Baby, are you okay? What happened? Did Ryan told you something? Tanong niya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Nang hawakan ng parehong balikat ko, this dream feels real. Kung panaginip lang ito ay sana hindi na ako kailanman magising pa, shockang retard. Ryan, umugang ang boses nito sa buong bahay, dahilan para matigil ang aking pagluha. Renner, hindi makapaniwalang tanong ko.
Bahagya kong kinurot ang aking sarili at ang sakit na aking naramdaman ang patunay, na hindi nga ako naghahalusinate. Nasa harapan ko talaga siya ngayon. Yes, baby, it's me, tugon niya sa kasinapo ang aking mga pisngi. Tell me what Ryan told you, I'll make pay tenfolds. Rainier, ikaw ba yan? Emosyonal na tanong ko. Did you have an amnesia? Nag-aalalang tugon niya. Damn it, he told me you're fine. I am going to kill that old woman. Inilabas nito ang kanyang cellphone at mabilis akong tinalikuran. Agad kong hinayla ang lelaya ng suit na kanyang suot, at nang magsalubong ang aming mga mata ay mabilis ko rin siyang binitawan, anong ginagawa mo rito? Napapahiyang tanong ko. Iniyuko ko ang ulo sa kapalihim na hinaplos ang aking tiyan. Maybe he's here to bid his last goodbye. Hinawakan niya ang aking baba at emosyonal akong pinakatitigan. I am here to wipe your tears away, baby. Panimula niya. I am here to be your light in your darker days and the sunshine in, Tandang padamdam panipik. Hindi ko naiwasan ang pagtaas ng aking boses, dahil sa kakornihan na kanyang taglay. Bakit pakiramdam ko ay ibang Rainier ang kaharap ko ngayon? Dati naman ay natural siyang magpakilig, pero ngayon pakiramdam ko ay nagtatayuan ang mga balahibo ko sa sinasabi niya, kahit medyo sweet naman iyon. You didn't like it? Bigla ay tanong niya. Namimulog ang mga mata nito, at saka nagbuga ng marahas na hininga. Don't tell me, you didn't also like this house. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhan na tanong ko king ina. Kakakasal lang, ng bababae na kaagad. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na narito ako? Hindi ba dapat nasa reservation ka ng kasal niyo ni? Napigil ang aking pagsasalita nang angkinan niya ang aking mga labi. Saglit lamang iyon pero sapat na ang ilang segundo, para mabilis nun ang pagtibok ng aking puso. Para akong nakikipagkarera sa pagkakapos ng aking paghinga. Gusto ko sanang mag-request ng isa pa. Pwede ba? Pinigyan niya ako ng sinserong ngiti. I didn't marry her, Hyder. Pakiramdam ko ay tumigil ang aking mundo sa pag-ikot, dahil sa binitawan niyang mga salita. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kasabay ng pag-init ng aking mga matang nakatitig sa kanya, nagsimula ang pagtugtog ng malamyos na musika. Marahang iniyuko ni Rainier ang kanyang mukha sa akin, hanggang sa tuluyan niyang maangkin ang bahagyang nakangangang mga labi ko. Mabagal sobrang bagal na animoy sinasabayan ang ritmo ng tugtog niya akong hinalikan. Walang kasing ingat nga akong ikinulong sa kanyang mga bisig. Hanggang sa tuluyan niya akong pakawalan ay nanatili akong nakatingala sa kanya. Tama, you look stupid. Tumatawang pinindot niya ang aking ilong, napapahiyang nagbaba ako ng tingin. Damot, ngayon na nga lang ulit Wait, muli kong ibinalik sa kanya ang atensyon. Hindi ka nagpakasal sa kanya, pero kanina ay naroon ka sa, you watched it. Bigla ay pasigan niyang tanong. Yumuko ako para maitago ang lungkot sa katumango. Kaunti lang. Umalis na ako nang makita kong naglalakad na si Lindsay sa aisle. Are you stupid? Automatiko akong nag-angat ng tingin, nang marinig ang sinabi niya. Salubong ang kilay nito at nakapasok pa ang isang kamay sa kanyang bulsa. Habang ang isa ay namamahinga sa kanyang baywang, tanda na naiinis siya. Ano? Inis ring sigaw ko. Gigi talaga to. Matapos akong halikan ay ako pa ang tangaha. You should have stayed sa bahay nyo. Malakas na saad niya. Damn it. I know Kaden can't be trusted. Ang simple-simple lang ng ipinapagawa. Pakiramdam ko ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking ulo, at binatukan siya. Magkasabwat kayo ni Kaden. Nakataas ang isang kilay na tanong ko, natitigilan siya tumitig sa akin. Unti-unting sumili ang magaganda niyang ngiti, sa kaniyakap ang aking baywang. What are you talking about, baby? Halatang may ginawang kalokohan ang siraulong ta. At ano na naman kaya ang pinagsabuatan nila ni Kaden? Si Ryan ay hindi ko na kailangang ipagtaka pa. Paniguradong siya rin ang nagsabi kay Rainier na narito ako, at baka si Rainier din ang sinasabi niyang magsusundo sa akin ngayon. Kakasabi mo lang, Rainier Montero. You must be tired, Mrs. Montero, kung ano-ano na ang naririnig mo. Ramdam ko ang pagkailang sa kanyang pagtawa.
Pilit kong itinago ang kilig na nararamdaman, nang tawagin niya ako gamit ang kanyang apelyido. Marahas kong inalis ang kamay niyang nakapulupot sa akin saka ito matalim na tinignan mula ulo hanggang paa. Aalis na ako, alam ko saka mabilis na tinalikuran siya, pero agad ding napahinto nang maramdaman ang paghawak nito sa aking kamay. Ano ba? Bitawan mo ako. Aalis na ako. Pinandilatan ko siya ng mga mata, umaasang sa pamamagitan noon ay matatakot siya pero nahihibang na yata talaga ako dahil nakalimutan kong si Rainier Montero nga pala ito. Baby, there's no doors there. Don't tell me you're planning to jump there. Inginuso niya ang bakal na harang ng balkonahe. Napapahiyang tumikim ako saka siya inismiran at tinalikuran, pero muli ako nitong pinigilan sa tangkang pag-alis. Let me finish first, Hyder, seryosong aniya. Tuloy ay para akong isang tuod na hinayaan siyang gawin ang kanyang gusto. Akala ko ay mauulit ang sandaling pinagsaluhan namin kanina, kaya mabilis akong pumikit nang maramdaman ang paglapit ng kanyang mukha sa akin, ngunit imbis na sa lobby ay doon ko sa aking noo na halikan ang kanyang paghalik. Puno ng sama ng loob akong nagdilat ng mata, pero agad ding iyong naglaho nang bigla ay makita siyang nakaluhod sa aking harapan, habang hawak ang isang kahon at hindi ko na napigil pa ang mga luhang magunahan, sa paglandas ng buksan niya iyon at tumambad sa akin ang isang singsing. Hyder Alejo, you will marry me? Hindi ko mapangalanan ang sayang nararamdaman, habang nakaluhod si Rainier sa aking harapan, at maganda ang pagkakangiti na nakatingala sa akin. Hindi ito ang unang beses na lumuhod siya pero pakiramdam ko ay ito ang unang pagkakataon na nangyari iyon. Napako ang paningin ko sa singsing na nasa kahon niyang hawak. Pagaman pinaglalabo ng mga luha ang aking mga mata, hindi naging hadlang iyon para makita kung simple ang singsing ngunit napaka-eleganteng tignan. Paano ko nga bang makakalimutan na ang unang beses ibinigay niya sa akin nung unang siyang mag-propose ay isang kwintas. Ngayon ay pwedeng-pwede ko nang ipagmalaki ito kay Freya. We will leave her together with our 12 little haters and 12 little, sandali. Sandali, madiin ang pagkakapikit na iminuswestra ang aking kamay sa kanyang mukha, para matigil ito sa pagsasalita. 12 plus 12, baka kasi nagkakamali lang ako ng dinig. 24, malapad ang pagkakangiting tugon niya. Didn't you learn that when you were 24, Rainier? 24 na anak ang gusto mo. Halos lumuwa ang mga mata ko sa pagkakagulat, hindi makapaniwalang napasanggal ako saka inihilamos ang aking palad sa mukha. Anong tingin mo sa akin ha? Baboy, nanggagalaiti talagang tanong ko. What are you talking about, baby? I never said na. King ina mo, magpakasal ka sa sarili mo. Gusto ko sanang magmarcha paalis sa kanyang harapan, pero ang ideyang pagkakasal sa akin ay tila ba pumipigil sa akin para manatili roon. So, you are not marrying me? Nakangising tanong niya, natitiyak na hindi ko magagawang tumanggi sa proposal niya. Alam niya na kahit ilang supling pa ang hilingin niya ay ibibigay ko, ganoon ko kamahal si Rainier, pero ang 24 bata ang gusto niyang iluwal ko. Bakit hindi na lang siya magpatayo ng orphanage, edi marami pa siyang bata sa lansangan na matutulungan, hindi ba? Baby, I ain't giving you a choice. You will marry me and I will marry you. Pala desisyon, saad ko saka inilahad ang aking kamay. Hindi ko naiwasang makaramdaman ng kilig, nang unti-unti niyang isuot sa akin ang singsing saka mabilis na tumayo upang hagkan ako. I love you so much, Hyder Montero. Ayon na naman ang parehong kiliti sa aking puso, nang marinig ng apelyido niya sa aking pangalan. Pinisil niya ang tuktok ng aking ilong, saka hinawakan ang aking baywang paarap sa lamesa. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at pilit na iniaalis ang kanyang pagkakayapos sa akin. Let's eat, papahinang saad niya. You eat everything. Hindi makapaniwalang tanong niya nang lingunin ako. Halos lumuwa ang kanyang mga mata habang nagpapalit-palit sa akin at sa lamesa ang kanyang tingin. Hoy, hindi everything no. Depends ako. May natira pa kaya ayan oh. Tinuro ko ang lamesa saka nag-iwas ng tingin. Baby, there's nothing here. Anya, you left a slice pero may bawas pa. The shrimps are gone, the steaks are I thought you don't eat steaks.
Puno ng pagtataka niya akong Neil Ingan. Gutom ako, okay. Muntikan na akong mamatay dahil sa lintik na weight. Paano si Lindsay? Pag-iiba ko ng usapan. Paniguradong nagluluksa ang isang iyon, dahil hindi natuloy ang kasal nila ni Rainier ngayon. Automatiko kung hinawakan ang aking tiyan, ang kaba ay hindi ko naiwasang maramdaman. Nang maalala ang kaya niyang gawin. Paano kung may mangyari sa anak? Paano kung Lindsay is in jail, Hyder? Kinaplos ni Rainier ang aking likod sa paraan na tila ba sinasabing maayos na ang lahat, na wala nang sinuman ang makakapanakit pa sa amin. I waited until the evidences point to her and also, she faked being pregnant. Hindi talaga siya buntis. Gulat na tanong ko. Nakapikit siyang tumango. Naitakip ko ang isang palad sa aking bibig. Tama nga ang sinabi ni Priya na baka pinepeke niya lang ang pagbubuntis. At talagang napaniwala niya ako dahil sa sonogram na ipinaglandakan niya pa sa akin. Hindi ko alam na ganoon ka-obsessed si Lindsay kay Rainier, para maski ang bagay na iyon ay pagsinungalingan niya pa. Caden, bigla ay salita ni Rainier, Neil Ingan ko ang tinitignan niya, ngunit wala naman doon si Caden, kaya nagtataka ko siyang tinignan. Anong mayroon kay Caden? Tanong ko nang manatili siyang tahimik. He likes you. Aniya saka nag-iwas ng tingin. Alam kong nagseselos siya at ang nakakuyong niyang palad ay sapat na, para iparamdam sa akin ang katotohanan iyon pero wala siyang magawa dahil kahit papaano ay tinulungan siya nito. Agad na gumuhit ang nakakalokong ngiti sa aking mga labi. Alam ko, ang intensyon ko sana ay pikanin siya, pero hindi ko inaasahan na pipitikin niya ang aking noo, kaya heto't ako na ang nainas sa kanya, ano ba? Anggal ko sa kapaulit-ulit na hinimas ang noo kong natitiyak kong namumula na. Are you that proud? Pasanghal na tanong niya. Halata ang inis sa napakagwapo niyang mukha. May sinabi ba ako? Nakataas ang isang kilay na tanong ko. Do you want me to call him? Ano bang pinagsasabi mo ha? Pinag-iinit niya talaga ang ulo ko. Sinabi ko lang naman na alam kong may gusto siya sa akin, Ano bang, ano ulit? Sinabi ko lang na may gusto siya. You really like him, don't you? Ano? Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng aking boses. Halos magsuntukan ang mga kilay ko sa pagsasalubong, at pakiramdam ko ay gusto kong ihampas ang silya na nasa malapit sa kanya, nang bigla itong tumawa, dahan-dahan siyang yumuko. Pakiramdam ko ay tumigil ang aking paghinga nang maramdaman ang paghaplos niya sa aking tiyan. Mommy is really pissed right now, baby are you? Rainier, nagugulat na pagtawag ko, nakangiti siyang tumingala sa akin, habang naroon pa rin ang kanyang kamay sa aking tiyan. Paano? I have my ways, baby, maganda ang pagkakangiti niyang tugon. Umayos ito ng tayo. Nanatili akong hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. I always have you followed. So hindi lang pala ako napapraning noon, na parang laging may nakasunod sa akin. Tanong ko at tumatawa naman itong tumango. Si Ryan ba iyon? Yari talaga sa akin ang isang iyon. Sinasabi ko na nga ba't may ginagawa ang taong iyon. And Tita Helena also told me you are pregnant with my child. Thank you, Hyder. Emosyonal na biglang saad niya. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig sa kailang ulit na ginawaran ng halik ang aking noo. For not giving up on our baby. He kissed me and the kiss lasted for, I don't know how long bago niya napagdesisyonan na putulin, at akayin ako patungo sa silid. Gusto ko sanang yumangal at ipapaalala sa kanyang buntis ako, dahil baka bigla siyang maging marahas sa maaaring mangyayari, pero pakiramdam ko ay natunaw ako, nang hindi ang inaasahan kong makita ang bungad sa akin sa pagbukas ng silid. Rainier, puno ng emosyon na pagtawag ko sa kanya. Maganda ang pagkakangiti niya sa akin nang tingalin ko siya. Nang humakbang ako papasok ng kwarto, ramdam ko ang panghihina ng aking mga tuhod, ngunit nanatiling nasa wedding gown na naroon sa gitna ang aking paningin, hindi ko alintana ang mga taong nakangiting sumalubong sa akin, o ang kamera na kumukuha ng bawat masasayang alaala na babaunan namin ni Rainier sa pagtanda. Now, tell me, Hyder, will you marry me today? Leon na yata ang pinakamatamis na salitang narinig ko buong buhay ko. Mabilis kong tinakbo ang kinaroroonan niya,
saka paulit-ulit na tumango habang magkalapat ang mga labi naming dalawa. I will marry you today. Ilang ulit akong nadapa, nasugatan at nasaktan. Akala ko nasa parehong kasarian ang aking kinabukasan. Hindi ko lubos maisip na ngayon ay ikakasal ako sa isang lalaking hindi ko inakalang ibibigay sa akin ng kalangitan. I wanted revenge, but he gave me something to treasure forever. I wanted revenge but all I got was a love that would last forever. Kasabay ng malamyos na tugtog at ang unang pag-apak ko sa buhangin, ang lumuluhang mga mata kaagad ng aking pamilya at kaibigan ang aking nasaksihan. Mababakas ang hindi mapang-alang saya sa kanilang mga tingin, at kahit hindi nila sabihin, ramdam ko ang pagiging proud nila sa akin. Dahil ba nagawa ko pa rin na may kasal kay Rainier sa kabila ng mga pagsubok na aming kinaharap, o dahil ba sa hindi ko nagawang sumuko kahit iyon na lang ang huling desisyon na mayroon ako? Hindi ko alam. Ang tanging mahalaga lamang sa akin ngayon ay ang oras na ito. Habang hawak ang bulaklak, habang tinatangay ng hangin ang lahat ng sakit, na minsan naramdaman at habang tinatanaw ko si Rainier sa dulo ng aking nilalakaran. Mas lalo tuloy akong naging emosyonal. Hindi ko kasi talaga inaasahan na ganito ang mangyayari at narito silang lahat. Sa totoo lang, sapat na sa akin ang proposal ni Rainier para lamang mawala ang pangit na nangyari ngayong araw. Pero heto ngayon at ang kaninang kinaiinggitang kong set up ng kasal sa tabing dagat ay akin ng nilalakaran. Congratulations, anak! I am so happy for you. Salubong sa akin ni Mama nang tuluyan kong marating ang gitna, sa muling paggalaw ng aming mga paa, habang pinakikinggang ang musikang nagdadala sa akin sa masaya naming alaala, agad na natano ko ang emosyonal ngunit puno ng paghangang ngiti ni Rainier. Hindi ko inakala na ganito pala katagal maglakad kapag ikaw na mismo ang ikinakasal, na kahit anong pagkakamadali ang gawin mo para marating ang kabilang dulo ay ganoon pa rin ang bagal ng iyong paghakbang. Rainier, I know you'll take care of them, please love them truthfully. Emosyonal na saad ni Mama bago pa man niya tuluyang iabot ang aking kamay kay Rainier. I will, Mom. Thank you, tugon niya. Hindi ko malaman kung paano niyang naiparamdam sa akin ang isang pangangako, sa kabila ng 5 salita na kanyang binitawan. I love you. Dagdag niya bago kami tuluyang humarap sa pari. We all gathered here to witness the union of Rainier Montero and Hyder Alejo. Hinayaan kong lamunin ako ng presensya ni Rainier ng mga oras na iyon. Wala ni isa na akong naintindihan sa sinasabi pa ng pari, ngunit alam ko sa sarili ko na gagampanan ko ang tungkulin na aming sinunpaan sa mga oras na ito. Masaya ako, masayang masaya ako at anumang salita ngayon, ay wala makakapagpaliwanag ng nararamdaman ko. You may now kiss the, hindi na hinayaan pa ni Rainier na tapusin ng pari ang kanyang sinasabi, mabilis nitong inangat ang aking veil at saka hinawakan ang aking parehong pisngi. You are mine forever, Hyder. At saka ako marahan na hinagkan, everyone cheered as Rainier's kiss deeper. May mangilan-ngilan pang ang nagsasabi na sundan na kaagad ang ipinagbubuntis ko. I love you, my wife. Anas niya na hindi inaalis ang pagkakapatong ng noo sa akin. Kasabay ng paglubog ng araw, ipinangako namin ang pagmamahalan na panghabang buhay. His tears began to fall as I wrapped my hands around his neck. I love you more, my husband. At ako naman ang kusang tumingkayad para hagkan siya. It was a passionate one pero tulad ng laging nangyayari, our perfect moment was ruined when Ryan spoke. Tama na yan. May reception pa. Awat niya, agad na hinapit ni Rainier ang aking baywang nang harapin namin ang lalaking nagsalita. Akala ko nga ay magagalit si Rainier but instead of doing his normal stuff kapag napipikon ito kay Ryan, hinawakan niya ang balikat nito at ilang ulit na sinambit ang salitang pasasalamat. Pare-pareho kaming napatingala ng bigla ay umugang ang tunog ng helicopter at maglaglagan mula rito ang mga petals ng bulaklak. Rainier looked at me for a minute bago muling ibinalik ang atensyon kay Ryan. You can go. We'll be on our way, alam niya. Honeymoon agad. Nakangiwi niyang tanong, excited ka, boss? Dagdag niya sa tono ng pang-aasar bit Rainier's were fixed on mine kaya naman kinailangan niya pa itong kalabitin para muli siyang pagtuunan ng pansin.
I am excited. So don't ruin it for me. Nakangiti ngunit may halong pagbabanta na ani Rainier. Lumabi si Ryan at palihim na tumawa, let's go. Inilahad ni Rainier ang kanyang kamay, agad kong nilingan ang gawin nila mama bagaman alam kong hindi ko na kailangan pang tanungin sa kanila, kung dapat ko nga bang kunin ang kamay ni Rainier. Gusto ko pa ring makuha ang pagpayag niya, nang tumango ito ay mabilis kong kinuha ang kamay ni Rainier and let him guide me to a new world. Akala ko tapos na ang surprise nang magsimula kaming maglakad pababa ng platform na kinatatayuan, pero hindi ko inaasahan na hindi pala nagtatapos ang lahat sa halikan ng bigla, kasabay ng pagdilim ng kalangitan ay ang pagliwanag ng kapaligitan sa mga lanterns na lumipad mula sa di kalayuan. I know it was another surprise when I looked at Rainier and he gave me a genuine smile. I cannot find any words to explain how happy I am today, wife. Mahigpit na hinawakan niya ang aking mga kamay. I am so thankful that love found us. Again, it never left, Rainier. Love never left us. Emosyonal ring saad ko. I will protect you and this little one for the rest of my life. Dagdag niya na hinaplos ang aking tiyan. Ngayon ko napagtanto, pain may come and break you over and over again but happiness will always follow. Just like what the saying goes, there is always a rainbow after the rain. You just need to find someone who will love you no matter how bad your weather will go. And believe in him, for he will give meaning to your pain. This is my revenge on the billionaire that turns into something unexpectedly perfect. A fairy tale.